ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, Mayo 27, taong 2025. Sa ating mga headlines, Department of Foreign Affairs dapat umanong magpaliwanag kung paano nagkaroon ng tatlong Philippine passport. Si dating Secretary Roque ay niyan sa Secretary ng Department of Justice. Samantala, ito namang shooting incident sa Dasmariñas, Cavite, iniimbestigahan na ng pambansang pulisya. Presensya naman ng China Coast Guard sa paglalayag ng atin nito coalition dyan sa West Philippine Sea, patuloy pa rin nananatili. Ito ay kaugnay ng mga aktibidad dyan sa West Philippine Sea. May mga isinasagawa pang educational at jamming session sa atin mga kababayang nananatili sa naturang bahagi ng ating teritoryo. Samantala, ito naman ang bilang na mga nasawihod dahil sa flash flood sa Region 12 umakyat na sa 5. Higit naman sa 5,000 pamilya apektado ng kalamidad mula sa 4 na lalawigan ayon sa OCD. At mamaya sa ating palarong pambansa 2025 updates, dalawang bagong pambansang record ang naitala sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2025 matapos magpakitang gila sa mga atleta mula sa Western Visayas at yan ay sa larangan ng athletics. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Hiniling ngayon ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang paliwanag ng Department of Foreign Affairs kung paano umano nagkaroon ng tatlong Philippine passport. Itong si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Ayon kay Remulla, may natanggap siyang ulat na may tatlong pasaporte si Roque. Kaugnay nito ay nagsimula ng Department of Justice ng kanilang petition doon sa Angeles City Regional Trial Court para naman tuluyang kansilahin ang isa sa mga pasaporte ni Roque. Si Roque, mga kabombo, ay naharap sa mga kasong qualified at regular human trafficking dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal na Philippine offshore gaming operators. Samantala, tiniyak naman ng Department of Justice na gagawin nito ang lahat ng legal na hakbang para maiharap sa korte ang mga individual na pinaghahanap ng batas. Kabilang na dito, si Attorney Harry Roque na kasalukuyang nananatili ngayon sa The Hague matapos na magsumite ng political asylum request sa the Netherlands. Kaugnay nito ay niulat ho ng Department of Justice na naghahain na ang kanilang ahensya ng hold departure order laban kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque at maging sa kontrobersyal na Chinese businesswoman na si Cassandra Leong at 48 iba pang individual. Ang mga ito ay pinaniniwalaan na sangkot sa iligal na operasyon ng Philippine offshore gaming operators na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga na sinalakay ng mga otoridad noong nakalipas na taon. Sangkot umano ang Lucky South 99 sa mga kaso ng human trafficking at iba pang scamming activities. Inihain ng ahensya ang hold departure order kasunod ng paglalabas ng korte ng arrest warrant laban kay Roque, Cassandra Ong at iba pang mga kapwa akusado nito. Sa isang pahayag, sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na layon ng naturang hakbang na matiyak na hindi makalalabas ng bansa ang mga sospek. Batay sa datos, karamihan sa mga sospek ay mga banyaga. Sa karagdagang balita, inilunsad ng Philippine Navy ang pinakamodernong barko nito, ang BRP Miguel Malbar, na siyang kauna-unahang warship ng ating bansa na may vertical launch system na kayang tumugon sa mga banta mula sa ere. Ayon nga kay Captain John Percy Alcos, tagapagsalita ng Philippine Navy, ang BRP Miguel Malbar ay may kakayahang magpalipad ng missile sa kahit anong direksyon. Nang hindi yan kinakailangan pang umatras, umikot, kagaya ng ibang barko.
Ang Vertical Launch System ay isang makabagong missile system na ginagamit ng mga modernong naval forces sa buong mundo. At sa kauna-unahang pagkakataon ay bahagi na ito ng Philippine Navy. Ang BRP Miguel Malvar ay may timbang na 3,200 tonelada, habang may haba naman ito na 118.4 na metro at may lapad na 14.9 na metro. May maximum speed na 25 knots at kayang maglayag ng 4,500 nautical miles. Bukod nga sa air defense, may kakayahan din ito na pang-surface to anti-submarine warfare, dala ng mga advanced sensors, surveillance systems at mga alarms. At yung iba pang mga armas na nakakabit ho dito. Mga sandata na onboard ay kinabibilangan ho ng 16 VLS tubes for air defense at yung Auto Melara main gun at 35mm Aselsan close-in weapon system at pati na yung 8 Sea Star surface-to-surface missile tubes at 2 triple Blue Shark torpedo tubes. Meron ding 4 na 50 caliber heavy machine guns na naka-install sa naturang pasilidad. Inaasahan naman na sa susunod na may dideliver yung sister ship nito na BRP Diego Silang sa darating na Hunyo kaya ay Hulyo ng taong ito. Bago ang BRP Miguel Malvar, ang pinaka-advanced na barko ng Philippine Navy ay ang 2 Jose Rizal class frigates at BRP Jose Rizal at pati na yung BRP Antonio Luna na ginagamit na ng ating bansa. Mga balita sa oras na ito mga kabombo at kastarnison, patuloy pa rin ho ang ikinakasang investigasyon ng Police Regional Office 4 sa naging madugong insidente ho ng pamaril sa Dasmariñas, Cavite na siyang naging dahilan naman ng pagkakasawi ng 4 na individual. Kabilang na ho dito ang barangay chairman, 2 konsihal at mismong gunmen sa krimen. Agad naman ay iniutos ni PRO4A Director Brigadier General Paul Kenneth Lucas ang mabilis na pagkakasa ng investigasyon sa Dasmariñas Police Office para agad na maresolba ang naturang insidente. Sa isang pahayag, mariing kinundinan ni Lucas ang karumaldumal na pagpatay sa 3 biktima na pawang mga opisyal ng barangay. Batay naman sa mga naging ulat ng PNP, nangyari ang insidente pasado alas 8 ng umaga sa isang flag ceremony sa barangay Salitran 3 nang dumating ang gunman na siyang dating tanod sa barangay at nagpaputok ng baril. Samantala bumalik naman sa kanyang tahanan ng biktima at doon nagbaril ng kanyang sarili. Patuloy naman inaalam ang motibo sa pagpatay at kung may kasabot ba ang naturang suspect dahil sa kasalukuyan ay nawawala pa rin ang baril na ginamit nito sa pamamaril. Karagdagan sa mga balita, naghain naman ng not guilty plea ang driver ng sports utility vehicle na sangkot sa nakamamatay na salpukan ng sasakyan at yung mga tao na nakatayo doon sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport o arrival area. At yan ay dyan sa Terminal 1 ng naturang paliparan noong Mayo 4. Ang 47 anyos na lalaki mula sa lalawigan ng Batangas ay humarap sa Pasay Regional Trial Court itong Martes. Siya ay naharap kasi sa kasong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries and damage to property. Ayon nga sa Philippine National Police Aviation Security Group, tumama ang minamanehong sasakyan ng naturang suspect doon sa Departure West curbside area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 na nagresulta naman sa kamatayan ng 2 tao, kabilang na ang isang 4 anyos na batang babae at ilan iba pa ang naitalang nasugatan din sa insidente. Agad namang inaresto ng mga tauhan ng Ninoy Aquino International Airport Police Station 1 ang driver matapos naman ang insidente. Patuloy ng investigasyon at paglilitis ukol pa rin sa naturang kaso.
Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, ang Pilipinas naman nababahala sa military operations ng Israel sa Gaza Strip. Samantala, ito namang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin itong kahalagahan ng freedom of navigation dyan ho sa bahagi ng West Philippine Sea. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ni Bombo Annalise Soberano. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa nagpapatuloy na military operations sa bahagi ng Gaza Strip ng Israel kung saan maraming mga sibilyan ang mga nasawi, kabilang na ang mga bata at mga babae. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa ikalawang ASEAN GCC Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia. Dito nanawagan ang Pangulo sa lahat ng mga panig na sumunod sa international law, partikular sa proteksyon ng mga sibilyan at agarang paghahatid ng tulong. Tinukoy din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng malayang paglalayag sa West Philippine Sea at Arabian Sea bilang pangunahing ruta ng kalakalan at nanindigan para sa pagsunod sa UNCLOS upang maprotektahan ang karagatan. Samantala, muling iginit din ni Pangulong Marcos ang pagtalima sa UNCLOS o sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang pahayag ay ginawa ng punong ehekutibo sa naging intervensyon nito sa Second ASEAN Gulf Cooperation Council Summit ngayong hapon. Pagbibigay diin ng Pangulo na dapat na matiyak ang malayang takbo ng kalakalan. Sa naturang intervensyon, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan nga ng West Philippine Sea at hindi lamang sa regional kundi pati sa pandaigdigang kalakalan. Kailangan lang sabi ng Pangulo na magarantiya na walang magiging sagabal sa pagdaloy ng negosyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Your Majesty, Your Highnesses, Excellencies, as we confront the challenges to peace and security in various regions of the world, we commend the GCC and its member states for their increasing involvement and endeavors in peacemaking and in peace building. These efforts have contributed to the enhancement of global security and stability through mediation, dialogue, and diplomacy, resulting in peace agreements, prisoner exchanges, and family reunifications. The Philippines is gravely concerned over Israel's ongoing military operations across the Gaza Strip, which have resulted in the continued rise of the death of civilians, including women and children, and further exacerbating the dire humanitarian situation on the ground. The Philippines calls upon all parties to adhere to their obligations under international law, with particular emphasis on the protection of civilians, especially women and children, and the facilitation of humanitarian assistance to all those who are in need. The South China Sea and the Arabian Sea cover vital sea lanes that serve as lifelines to regional and international commerce in both our regions. As such, it is necessary to provide the freedom of navigation to guarantee unimpeded commerce and to protect the marine environment through compliance with established international law. Ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Live mula dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Aros natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron na tayong nakalipas na 13 minuto at makalipas ang ika-7 o ika-6 ng gabi. At tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita sa Bombo Network News. Wala umanong ipapatupad na pagbabago sa health protocol sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na Hulyo 28 ng taong ito. Yan ay sa kabila ng panibagong bugso ng COVID-19 infections sa ilang mga bansa sa Asia. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, bumaba na sa kabuuan ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa nakalipas na 5 buwan o mula Enero hanggang Mayo ng kasalukuyang taon kumpara sa parehong panahon noong 2024. Gayon din sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo. Sa kabila nito ay patuloy pa rin ang masusing monitoring ng House Medical Team sa sitwasyon ng kalusugan sa loob at labas ng ating bansa at mag-i-issue mano ng adjustment kung kinakailangan. Binanggit din ng House officials ang laging paalala ni Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa sa kahalagahan ng pag-obserba ng basic health measures
kagaya ng pagsusot ng face mask kung nasa matataong lugar at madalas na paghugas ng kamay at pagpapalakas ng immune system, lalo na sa pabago-bagong lagay ng panahon na maaari manong makaapekto sa ating kalusugan. Samantala sa iba pang mga balita, kabi-kabilang aktibidad ang personal na tinungo ngayon ni Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil upang makita ang kalagayan ng mga lokal na pulisya sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kamakailan ay pinangunahan din ito ang pagbibigay ng educational assistance sa 25 killed in police operation at dependents kung saan nagmula ang pondo sa PNP Bayaning Police Foundation Program. Kahapon naman ay binigyan ni Marbil ng pagkilala ang mga bayaning pulis mula naman dyan sa Parañaque City. Samantala, ilang grupo naman ang naniniwalang hindi pa agad napapanahon ang pagpapalit ng hepe ng pambansang pulisya. Posible kasing mangyari ito sa gitna ng unstable umanong sitwasyon makaraang magsipaghain nga ng courtesy resignation ang mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pananaw ng ilang advocacy group, may option naman ang Pangulo na i-extend ang termino nitong si Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil kasabay ng pagkilatis pa ng malalim sa mga posibleng maitalaga sa naturang posisyon. Maliban sa courtesy resignation ng cabinet official, may impeachment ding inaantabayanan laban naman kay Vice President Sara Duterte at nagpapatuloy na ICC case sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Para sa ilang analyst ay aalog-alog pa ang gobyerno ngayon at hindi pa lubos na stable na kailangan nga ng leader na makapagkakatiwalaan ng punong ehekutibo. Samantala, panawagan naman ng ilang active senior official o senior security officials, huwag sanang pangunahan ng Pangulo sa pagpili ng bagong hepe ng pambansang pulisya. Dahil kung nais-anya ng presidente na panatiliin ang isang hepe ng pulisya hanggang sa bagong taon, ay sa itong discretion na maaaring pairalin ng kanilang Commander-in-Chief. Samantala, kung naman tayo mga kabombo ng mga update dyan sa bahagi ng West Philippine Sea, yung presensya ng China Coast Guard na ipinakita natin kanina na nakunan pa ng video mga kabombo at nananatili dyan sa bahaging yan ay hindi nakaapekto doon sa mga aktibidad ng atin ito coalition. Patuloy pa rin ang pananatili ng mga barko ng China na namataan ho dyan at nagsagawa naman ng educational at jamming session ang civilian group na nagtungo dyan sa West Philippine Sea. At kaugnay niyan, may pag-ulat live mula dyan sa West Philippine Sea, si Bombo Grant Hilario. Patuloy pa rin nananatili ang presensya ng China Coast Guard sa paglalayag ng atin ito coalition sa karagatan ng West Philippine Sea, kung saan nasa 10 oras na itong nagmamanman at nag-aaligid habang nasa di kalayuan mula sa lokasyon ng barkong MV Kapitan Felix Oca. Nag-umpisa kasi magpakita ang kanilang Coast Guard at umaligid sa barko ng atin ito coalition simula kaninang bandang bago mag-alas 8 pa ng umaga. Ngunit gayunpaman, tuloy pa rin ang paglalayag ng atin ito coalition upang tuparin ang misyon nitong maisulong ang kapayapaan dito sa West Philippine Sea. Kaugnay pa rito, ikinuwento naman ng mission commander na si Rafaela David ang naging senaryo sa naganap na radio challenges kanina, kung saan nagpadala raw ng mensahe o hamon ang barko ng China sa barkong ating kinasasakyan na MV Kapitan Felix Oca. Git kasi ng China Coast Guard na walang karapatan ang mga sibilyang grupo na maglayag sa West Philippine Sea dahil anilay hindi ito teritoryo ng bansa. Ngunit sa kabila nito ay ipinagpasalamat naman ni Rafaela David, mission commander ng atin ito coalition, ang ginawang hakbang ng Philippine Coast Guard. Sinagot kasi nito ang radio challenge ng China at binagyang din pa ng paglalayag dito sa West Philippine Sea ay malayang karapatan ng bansa dahil ito itinuturing na teritoryo ng Pilipinas. Kaya naman, ang mga aktibidad ng koalisyon sa kanilang civilian mission ay magpapatuloy at inaasahang hindi makakancel dahil lamang sa pag-aaligid ng mga barko ng China. Sa katunayan, Bombo Dennis ay katatapos lamang isagawa ang isang educational at jamming session habang binabaybay ng grupo ang karagatan ng West Philippine Sea. Nagsalita ang ilan sa kanilang mga conveners na sina Kiko Aquino D, Roberto Cadodoy at ilan pa na bahagi sa naturang misyon.
gayon din ang mga nagtanghal gaya ng Moro Beats, kaya't ganito na lamang ang naging pasasalamat muli ni Rafaela David ng koalisyon sa naunang pulong balitaan nito. Narito, pakinggan muna natin ang tinig ni Rafaela David, Mission Commander ng atin ito, koalisyon. Just very thankful to have friends in our artist community here in the Philippines, but also artists from different countries joining us in this campaign. Our message is clear, a message of peace and unity, a message of solidarity, that we may be citizens from different nations, but we have one message, and that we want peace in our region. Samantala, Bombo Dennis, sa eksklusibo namang pagkakataon na kapanayam ng Bombo Radio Philippines ang Moro Beats na siyang isa sa mga nagtanghal at magtatanghal pa sa Sea Concert, kung saan ibinahagi nila na ito ang kauna-unahan nilang performance habang nasa gitna ng karagatan. Ani pa nila'y dala-dala nila sa paglalayag at misyong ito ang karangalan at puso sa pagiging Pilipino at pagsusulong sa karapatan at kapayapaan ng bansa. Narito, pakinggan natin ang isa sa mga miyembro ng Moro Beats na si Malik. Kailangan po talaga ng puso eh. Lalagyan nyo talaga po ng puso na makatugtog kayo para sa cause na to eh. Hindi lang siya basta tutugtog lang. Kailangan talaga meron kayong daladalang pride ng Pilipino talaga kung gusto nyo makatugtog sa ganito. Kung gusto nyo makalapat sa ganitong sitwasyon at ano. Live mula dito sa karagatan ng West Philippine Sea. Yes, Bombo Dennis. Oo. Ang nais ko lang malaman, sapagkat bukas ay umpisa na ng ating National Flag Days. May mga programa din bang idaraos kaugnay nito ang atin ito coalition? Knowing na kayo nandiyan sa area na talagang madalas mangyari yung panghihimasok nitong panig ng China, Bombo Grant. Bombo Dennis, sa katunayan niya, merong isang bandila ng Pilipinas dito na siyang hawak-hawak ng mga volunteers kung saan ay kanilang ibinawag gayway at ipinapakita mismo, Bombo Dennis, sa harapan kung saan nandun nakasentro yung China Coast Guard. Ipinapakita nila yung bandila ng Pilipinas upang ipakita at isulong na ang West Philippine Sea ay teritoryo ng bansa. Bombo Dennis. Okay. Maraming salamat, Bombo Grant. Ingat kayo dyan. Live mula dito sa karagatan ng West Philippine Sea, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 1,700 medalya ang nakalaan sa Palarong Pambansa 2025. Libo-libong atleta mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at NCR ang magpapakita ng kanilang mga husay sa larangan ng sports sa Lawag City, Ilocos Norte mula May 24 hanggang June 2. Abangan ang Palarong Pambansa 2025 updates mula 32 fully digitalized Bombo Radio at Star FM stations nationwide. Live sa inyong mga radyo, social media accounts at Bombo Radio mobile app. Palarong Pambansa 2025 updates ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa pagkakataong ito, kopa tayo ng mga updates sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2025. Ito, 2 bagong pambansang record ang naitala sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa ngayong taon matapos magpakitang gilas ang mga atleta mula sa may bahagi ng Western Visayas sa larangan ng athletics. Alamin natin ang buong detalye, may live report ang Bombo Radyo Lawag. Yes, sa Bombo Victor, 2 bagong pambansang record ang naitala sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2025 matapos magpakitang gilas sa mga atleta mula sa Western Visayas sa larangan ng athletics. Sa 2 magkahiwalay na event, 110-meter hurdles at discus throw para sa secondary boys ay formal nang naibasura ang mga dating record matapos ang mga pambihirang pagtatanghal ni Miko Villarreal at Josh Gabriel Salcedo.
Sa 110-meter hurdle secondary boys, tuluyang binasag ni Miko Villarreal ang matagal ng record na 14.67 seconds na itinakda ni Patrick Maunso ng National Capital Region noong 2010. Sa makapigil hiningang laban, tinapos ni Villarreal ang karera sa loob lamang ng 14 seconds, isang napakalaking bagay sa mundo ng hurdling. Matapos ang panalo, ibinahagi ni Villarreal ang kanyang saloobin at sakripisyo sa likod ng tagumpay. Anya, simula pa noong palaro 2023, siya na ang itinatanghal na kampiyon sa event na ito. Ngunit hindi niya nababasag ang record. Dagdag niya na ngayong taon na may tuturing niyang napakalaking tagumpay para sa kanya. Anya, araw-araw silang nag-e-ensayo at ang tanging pahinga lang nila ay tuwing linggo. Ayon sa kanya, lahat ng pagod at sakripisyo nila ay sulit matapos magwagi at makamit ang bagong record ng palaro. Ating pakinggan at panoorin ang ating pakikipanayam kay Villarreal. Sobrang saya po kasi for how many years nakuha din po namin yung record na gusto namin ng coach ko. Then sobrang happy po talaga. Hindi po. Since 2023 palaro po, straight champion po ako sa 110 hurdles po. Marami po, drillings, long sprint, short sprint, hard training po every day, and Sunday po yung rest day namin. Sino yung inspiration natin sa pagsali ng yung mga nagsusuporta po sa akin, sa family ko, sa teachers, saka po sa coach ko, since grade 6 po. Hindi na po ako naglalaro ng iba. Galingan lang natin palagi at wag lang tayo ng sarili natin, katulad ng mga sabi-sabi ng iba, wag tayo magpapadala. Ilagay natin yung sarili natin sa taas palagi. Samantala, hindi pa rito nagtapos ang pagdomina ng Western Visayas sa athletics. Sa larangan naman ng discus throw para sa secondary boys, isa ring bagong record ang naitala. Si Josh Gabriel Salcedo ang nagtala ng panibagong kasaysayan matapos ihagis ang disc sa layong 45.52 meters. Malinaw na lampas sa dating record na 42.86 meters na hawak ni Eric Gabriel Villanueva ng Bacolod mula pa noong 2023. Ang dalawang bagong record ay patunay na tumitinding kompetisyon sa tanuunang palarong pambansa. Gayon din ang husay at determinasyong taglay ng mga batang atleta. Ayon sa mga coach ng Western Visayas, ang mga tagumpay na ito ay bunga ng matinding paghahanda, disiplina at suporta mula sa rehiyon at mga eskwelahan. Samantala, Bombo Victor, habang nagpapatuloy ang mga kompetisyon kanina lamang ngayong hapon, ay marami pa ang umusbong na record tulad ni Alfred Tal Placido mula sa Central Luzon na nakarecord ng 48.10 seconds na bumagsak sa kasalukuyang record na 48.70 seconds na hawak naman ni Jomar Odtuhan mula sa NCR sa larong 100-meter run. Gayon din mula sa Central Visayas na si Jul Ian Canyalita sa secondary boys 5,000-meter running event na tinapos ang naturang event ng 15 minutes and 16 seconds na bumasag din sa dating record ni Crescenio Cabal mula sa Southern Mindanao noong 1998 na 15 minutes and 38 seconds. Sa larangan naman ng swimming ay nitala ang bagong record ni Tito Sia mula sa NCR na bumasag sa dalawang record. Una na sa 200 long course meter freestyle kung saan ay naka-record siya ng 2 minutes and 7 seconds na bumasag naman sa record ni Rafael Barrieto na 2 minutes and 8 seconds noong taong 2013. Gayon din, binasag rin ni Sia mula sa NCR ang record ng 100 long course meter backstroke elementary category kung saan ay siya naka-record ng 1 minute and 5 seconds. Bombo J. Oo, may nagtatanong dito sa atin
kung may mga susunod pa raw na laban itong batang si Titus, ano? Sapagkat taga rito yan sa Metro Manila, ano pa yung mga inaasahan natin na malalaking laban? Sapagkat 5 yung gold medal niya, tama ba, Bombo J? Ngayon ay kamit na siya ng 2 gold medal, Bombo Dennis. At may mga aasahan pa tayong mga gold mga kompetisyon na sasalihan na si Titus, kung saan based sa pakikipag-usap natin sa kanyang ama ay makikipaglaban din siya sa 100-meter butterfly swimming bukas, at sa mga susunod na araw naman ay may mga inaasahang relay naman na sasalihan na si Titus Bombo Dennis. At ayon sa kanyang ama ay inaasahan niya, hindi naman nila talaga target na ma-break yung mga record, kundi yung pagkampiyon lang yung talagang inaasam-asam nila, kung saan 1 taon siyang nag-training, Bombo Dennis, at yung pag-break ng mga record ay parang free o kumbaga kasama bonus na rin. Parang bonus na lang, ano? Bonus na lang din na Bombo Dennis. Para sa laking bonus naman nun, no? Sige. So, ngayong oras na ito, may mga nagpapatuloy pa ba tayong laro dyan na Bombo J para sa kabatiran ng mga magulang na may mga anak na atleta dyan sa palarong pambansa? Sa ngayon, Bombo Dennis, ongoing pa rin yung laban ng Bicol Region. Kasama na rin yung Eastern Visayas patungkol naman sa basketball. So dyan sa bayan ng Bacara, at gayon din yung laban ng 3x3 basketball sa isang malaking mall dito sa syudad ng Lawag, at sa laban naman ng National Capital Region kontra sa Western Visayas. Yun na lang naman na yung ating na-record ngayon na isinasagawa ngayong araw, at pagkatapos ito ay bukas ulit yung isasagawang mga kompetisyon dito sa Ilocos Norte, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bombo J. Yan muna ang update mula rito sa Ilocos Norte para sa special coverage ng Palarong Pambansa. Bombo J. Agnier para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Karagdagan pa sa mga balita, mga kabombo, yung grupo ng mga kabataan ay hinimok naman ang Commission on Elections na i-disqualify ang isa sa mga party list group na nagtataguyod umano ng advocacy para sa kabataan dahil sa ilang usapin. Ang poll body naman nilinaw na hindi makakaapekto ang mga liham sa isang kaso dahil hindi umano ito ang basehan kundi kung may paglabag sa mga umiiral na batas sa halalan. May balita si Bombo Isa Cotoner. Nagtungo ngayong araw ang mga grupo ng kabataan sa Commission on Elections Office upang magsumite ng liham na nananawagan sa komisyon na tuluyan na i-disqualify ang Duterte Youth Party List. Kabilang sa mga grupong nagsumite ng liham sa COMELEC para sa agarang aksyon sa mga petisyon ng diskwalifikasyon laban sa Duterte Youth ay ang Gabriela Youth, Anak Bayan at Kabataan Tayo ang Pag-asa. Naniniwala sila na kung madi-disqualify ang Duterte Youth Party List, mabibigyan ng upuan sa Kamara ang umano'y totoong kumakatawan sa marginalized sector. Ayon kay Gabriela Youth spokesperson Francesca Reyes, isa rin sa mga nagpasa ng liham, dapat hindi pinagbigyan ng COMELEC na tumakbo ang Duterte Youth dahil hindi umano sila rehistrado. Naniniwala siya ang mga bogus na representasyon ay bumabaluktot sa tunay na layunin ng party list system. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang spokesperson ng Gabriela Youth na si Francesca Reyes. Ayan, kinikilala natin na ang pagkakaupo ng mga bogus at mga fake na mga party list sa loob ng Kongreso ay pagbetray mismo sa sole na reason or existence ng party list system na higit na kinakailangan nire-representa nito yung mga marginalized sector at hindi lamang magsilbing backdoor sa mga political dynasty or mga big bureaucrat capitalist. Pero sa loob ng 6 na taon na nakaupo ang Duterte Youth, malinaw sa kasaysayan sa kanilang track record ang pag-apak mismo sa karapatan ng mga kabataang kababaihan at hindi mismo pagsilbi sa interes ng mga kabataang kababaihan. Kung kaya kinikilala natin yung nakaamba na pagkakaupo at pagbigay ng 3 seats sa Duterte Youth ay pinututulan ng mga kabataang kababaihan.
Samantala, kaugnay ng pagpasa ng liham ng mga grupo ng kabataan, nilinaw ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na hindi dahil nagpasa ng sulat sa poll body ay maapektuhan na ang mga gumugulong na kaso. Anya, ito'y kanilang tatanggapin, ngunit hindi ito makaka-impluwensya sa magiging desisyon ng komisyon. Layunin ng COMELEC na maresolba ang lahat na nakabinbin na kaso laban sa mga pambansang kandidato at mga party list bago sumapit ang Hunyo 30, ang araw ng panunumpa sa tungkulin ng mga halal na opisyal at mga kinatawan ng party list. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Technically po, dapat wala at hindi dapat po makaka-apekto, makaka-impluensya ang isang liham sulat para lamang pabilisin yung kaso o paboran kung sino man. Kasi nga po, otherwise, ang mangyayari doon, lahat na lang po susulat sa COMELEC upang mapaboran o kaya mapabilis ang kaso. Hindi po ganun ang pag-dispose natin ng mga kaso na ganyan. So, tatanggapin natin yung mga sulat, mga liham na yan, bagamat again, ito po ay hindi makakapagpa-impluensya o makapagpapabilis o bagal ng kaso na pagdidesisyon ng kaso na sinasabi. Mula sa COMELEC Office, lungsod ng Maynila, para sa Bombo Network News. Bombo X sa Cotoner, nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Nalalapit na ho ang pagsimula ng panahon ng tag-ulan ayon yan sa State Weather Bureau. Ito ay kasabay ng inaasang pag-iral ng southwesterly winds sa kanlurang bahagi ho ng Luzon sa weekend. Inaasahan na magdadala ang southwesterly wind flow na kadalasang simula ng pag-iral ng habagat ng kalat-kalat na mga rain showers o mga pag-ulan at thunderstorms sa western Luzon, partikular na sa bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, maging dito ho sa Metro Manila, dyan ho sa Cavite, Batangas, Zambales, Bataan, Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte simula sa araw ng Biyernes, Mayo at 30. Ayon ho sa State Weather Bureau, magpapataas ang pagbabago ng panahon ng tsansa ho nitong tinatawag na mga kalat-kalat na mga pag-ulan lalo na sa dakong hapon at gabi sa mga nabanggit na lugar. Sinabi naman ng ahensya na idideklara ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan kapag nakapagtala na ng 25 mm na ulan sa 7 mula sa 13 pangunahing monitoring station sa loob ng 5 sunod na araw na sinabayaan ng prevailing winds tungo naman sa southwest. Samantala, sa karagdagang pa natin balita mga kabombo, kuha naman tayo ng mga karagdagang update sa panig ng ating mga mambabatas kaugnay nitong mga tinututukang maiinit na usapin. Itong mga kabombo, yung monitorers na mga traffic enforcers, posible raw mabawasan na kapag umiral na yung function ng lahat ng high-definition closed-circuit television cameras dito sa malalaking lansangan sa Metro Manila. At kaugnay ho niyan, may balita si Bombo JC Galvez. Posibleng mabawasan ang mga traffic enforcers ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sakaling kumpleto ng CCTV cameras sa mga pangunahing lansangan para sa pagpapatupad ng Non-Contact Apprehension Policy o NCAP. Itong kinumpirma ni MMDA Traffic Enforcement Group Director 3 Victor Maria Nunez sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services. Paglilinaw ni Nunez, hindi pa naman sa ngayon mababawasan ang mga traffic enforcers dahil ilan pa lamang ang naka-install na CCTV cameras sa mga circumferential at radial roads na sakop ng MMDA. Iminungkay ni Tulfo, para di mawalan ng trabaho ang mga traffic enforcers, hayaan pa rin sila magmando ng trapiko dahil may mga insidente sa lansangan na kailangan respondihan ng mga otoridad. Inihayag ni Nunez, maaari naman ito, ngunit taalisan ng traffic enforcers ng otoridad na mag-issue ng ticket. Mababawasan din yung mga traffic enforcers. So ibig sabihin, will you retrench traffic enforcers? Kapag siguro po fully implemented at CCTV na lang ho lahat, pwede yung mabawasan talaga. So maraming mga traffic enforcers mawalan trabaho? Hindi pa naman po sa ngayon kasi ilan pa lang ang CCTVs namin na nagko-cover ng NCAP 350 something pa lang po. So hindi pa naman kaya i-cover the entire circumferential and radial roads which are under the jurisdiction of MMDA. So pero kailangan pa rin po ng physical... Pwede pa rin pakinabangan para yes, masiguro na maayos yung flow ng traffic. Yes, pag po. nakabulbul na, they have to do something. Pag may nakita silang nakastock doon, magtawag sila ng
tow truck, etc. Basically, sa traffic management na lang ho talaga, wala silang paniket para maiwasan na yung mga ganong issue po na na-encounter natin sa kalsada. Iminungkay rin ni Tulfo sa ahensya na ayusin ang mga stoplight system sa ilang lansangan dahil ang ibaan niya ay hindi pa umaabot sa 1 minuto. Bukod dito, pinapaayos din ng senador ang mga potholes o mga butas-butas na kalsada na isa sa nagiging sanhi ng mabigat na daloy ng trapiko. Gayunpaman, sinabi ni Nunez na tuloy-tuloy ang kanilang koordinasyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH ukol sa usaping ito. Dapat bago natin ma-implement tong NCAP or as we go on, improve naman natin yung mga stoplight systems natin na dapat medyo haba-habaan man siguro yung oras. Huwag yung 30 seconds. Yung iba, wala pang 1 minute. Pwede naman po i-adjust kasi nakaprogram na po yan. Pwede naman pala eh. Yan sa show, pwede ba natin ma-adjust yan? Sige po, we'll talk with the traffic nasubukan niyo lang doon, sir? Lagi po akong naman dyan kasi nakita mo Julia Vargas ang office namin. Heavy ho talaga doon and 4 na interest. May galing sa show, may galing sa EDSA, may galing sa show turning left to EDSA, merong turning right galing doon sa pag-aralan niyo po, malls. Pusin din po yung mga potholes, yung mga butas-butas na kalsada kasi isa pa rin yun na nakakapag-cause ng traffic dahil pagdating doon sa butas-butas na kalsada, babagal yung sasakyan. Yes, Mr. Chair. We will coordinate it with DPWH kasi DPWH maintenance ang nag-aayos niyan ng mga potholes sa major thoroughfares. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Si Philippine National Police Chief Marbil ay tiniyak na wala nang balikan para sa mga pulis na nagkakaroon ng mga pagkakamali, lalo na yung mga hayagang pagkakamali habang sila ay nasa serbisyo. Alamin natin ang update mula kay Bombo Bea Pinisa. Tiniyak ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil na wala nang babalikan ng mga pulis na magkakamali sa kanilang mga trabaho habang nasa serbisyo. Ito ay alinsunod pa rin sa striktong polisiya ngayon ng hepe na no second chances para sa mga kapulisang gumagawa ng mga kriminalidad at mga irregularidad habang nasa serbisyo, kabilang na dito ang mga malalaking kaso na may kaugnayan sa mga iligal na droga at iligal na pagsusugal. Ani pa ng hepe, walang lugar ang mga ganitong klase ng pulis sa kanilang hanay. Kaya naman kapag napatunayang sangkot ang mga ito sa iligal na gawain, ay hindi na sila muling makakabalik sa kanilang mga serbisyo at lalong hindi na sila kikilalanin pang muli bilang pulis. Kaugnay yan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Chief Police General Romel Francisco Marbil. There's no turning back. Pagka nagkamali pulis, you're out. Talagang pambigat na mga kaso illegal drugs, illegal gambling, mga protector wala na. You have no place in the PNP, hindi ka na namin papatapon sa Mindanao. We will place you in a holding center. Ito lang po pinapakita ng pulis natin, kaya ako pumunta dito Matatandaan naman na mismong si Marbil na rin ang nagsiguro na ang mga sinumang pulis na sumaway sa alituntuning ito ay papatawa ng mga kaukulang mga kaso. Samantala sa ngayon naman ay mas binaigting ang presensya ng mga kapulisan sa komunidad bilang bahagi pa rin ng pagpapalakas ng kanilang police visibility sa mga pampublikong lugar. Ito ay alinsunod pa rin sa naging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang rumisponde ang mga pulis at maging ang mga additional forces gaya ng mga tanod sa isang emergency na hindi dapat hihigit sa 5 minuto. Pagtitiyak naman ni Marbil, less than 3 minutes ay makaka-action agad ang mga pulis para sa mabilis sa pagresolba ng mga kriminalidad sa mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, patuloy naman ang Philippine National Police sa pagtupad ng kanilang mandato na proteksyonan at magbigay ng kapayapaan sa mga komunidad para sa kaligtasan ng publiko. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Palarong Pambansa 2025 Updates mula sa Bombo Radio. Ito mga kabombo, dating reserve player lamang ay pinakaunang gold medalist na ngayon para sa Para Games ng Palarong Pambansa 2025. May update ang Star FM Manila. Mga kabombo ka Star Nation, pinatunayan ng first time Palarong Pambansa Para Games gold medalist na si Jared Quezon na karapat dapat siyang mapasama sa lineup ng kanilang koponan.
Ito ay matapos siyang makuha ang unang gintong medalya ng Region 4A Calabarzon nang manguna ito sa Secondary Boys Long Jump T13 category na nakapagdala ng 5.86 meters. Ang naturang laro ay para sa mga atleta na may kapansanan sa paningin. Sa panayam ng Star FM Manila sa 18-year-old athlete mula sa Santa Rosa, Laguna, ito raw ang unang beses niyang makalaro dahil noong nakaraang taon ay isa lamang siyang reserve player. Main reason po talaga yung last year po na naging reserve player lang po ako sa palaro. Yung motivation lang po talaga po na may halo pong gigil kasi po. Noong time po talaga na reserve po ako, nanonood lang po ako doon, napalakpak lang po ako. Tapos inisip ko lang po na balang araw ako naman po yung papalakpakan. Tapos nag-ensayo lang po ako nung nag-ensayo. Inaalay naman niya ang panalo sa kanyang coaches, teammates at sa mga magulang nito na walang sawa ang suporta. Mama, Papa, para po sa inyo to. Maraming salamat po sa pagpapalaki, pagpapaaral, paggabay, pagsuporta, pagsasakripisyo. At sa marami niyo pong nagawa para lang matulungan ako at ang mga kapatid ko. Samantala, susubukan naman niyang makakuha ng isa pang gintong medalya sa kanyang laban bukas para sa 100-meter dash. Yan ang report mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ at Tonya Labada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala naman, itong Special Education o SPED student mula sa Binalonan, Pangasinan nagsungkit ng gintong medalya sa running long jump dyan ho sa Para Games ng Palarong Pambansa 2025. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan niya ng Bombo Radyo Dagupan. Kahit mahirap ang buhay, kahit walang sapatos at kahit hindi kumpleto sa gamit sa pag-iensayo, ay buo ang loob at porsigido sa kanyang ginagawa. Ganyan inilarawan ni Christian Casero, ang former coach ni RG Brucal, ang running long jumps Para Games gold medalist, kung paano nagsakripisyo at nagpursige si RJ upang makamit ngayon ang tinatamasang gintong medalya. Aniya, kahit wala silang oval na gagamitin sa pag-iensayo, ay tanging ang bypass road na lamang ang kanilang pinagtsatsaga ang gamitin. Gayunpaman, napakasipag, napakabait at sumusunod palagi si RJ sa kanyang mga utos, kahit lubos na itong nahihirapan. Pagbabahagi niya na minsan mangyak-ngyak na ang bata noon sa training, subalit lagi niyang ipinapaalala na kung kaya ng iba ay higit na mas kaya niya. Saad pa niya na pangarap lamang ni RJ noon na makakuha ng medalya, ngunit sa awa ng Diyos ay mas higit pa ang ibinigay sa kanya. Lingid din sa kaalaman ng lahat na si RJ isang special education student, subalit hindi ito naging hadlang sa pag-abot ng kanyang pangarap. Lubos naman na nagpapasalamat si Casero sa kasalukuyang mga coach ni RJ at anya sa lahat ng mga gustong magkaroon ng gold medal ay pagkatiwala lamang sa Diyos at pagsikapan ang lahat ng gustong makamtan. Sa lahat po ng mga pinanghihinaan sa kanilang kalooban, pagpatuloy nyo lang, kahit na mag-isa ka lang na nagtitraining, nandyan pa rin ang Diyos na sumusuporta at gumagabay sa atin always. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Nicole Terania nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa dagdag pa nating balita, Ilonggo gold medalist ng double baston individual para ho ito sa Arnis ay pinagmamalaki ng kanyang pamilya at isang karangalan umano ang kaniyang nakamit. May balita ang Star FM Iloilo. Ipinagmamalaki ng pamilya Bataycan sa Hireo Street, La Paz, Iloilo City ang tagumpay ni Melchor III Bataycan o 3rd na nakakuha ng 2 gintong medalya sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa larangan ng Arnis Elementary Level. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Melchor Bataycan Jr. na ama ni 3rd, sinabi nito na grade 4 pa lamang ang kanyang anak nang matuklasan niya ang kanyang special na kakayahan sa Arnis. Aniya na sobrang saya niya ngayon sa tagumpay ng kanyang anak. Ang kanyang anak ay nag-aaral sa Graciano Lopez Haina Elementary School sa La Paz District, Iloilo City. Napaglaman na ngayong araw ay nakakuha naman ito ng silver medal mixed double ng nasabing laro. Well, napakasaya
po namin kasi po nakakuha po siya ng 2 gold. Yung disiplina po talagang nahanas po yung anak ko na maging disiplinado at saka mahusay po sa paglaro ng arnis. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Ronnie, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Samantala, update naman sa 3 individual na nasawi sa urban flooding dyan ho sa Northern Mindanao. Epekto naman ito o sinasabing epekto ng Intertropical Convergence Zone sa Mindanao Region. Alamin natin ho ang balitang yan tinutukan ng Bombo Radyo Cagayan de Oro. Nagtala na ng 3 katao na sawi sa mga nangyaring urban flooding sa ilang bahagi ng Northern Mindanao Region. Epekto ito ng mga pagkalunod dahil sa mga biglaang pagbaha sa ilang mga ilog dala ng Intertropical Convergence Zone ITCZ na ilang linggo nang tumama sa mga rehiyon ng Mindanao. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni retired Army Colonel Gilbert Kunde, Assistant Regional Director ng Office of the Self-Defense 10, na kabilang sa mga nasawi ay sina Contrado Plata ng Barangay Tumpagon na sinalubo ang tubig baha, habang si Wilfredo Manggubat naman ay tinangay ng malakas na agos ng tubig matapos nailigtas ang isang motoristang babae sa Barangay Kugman, lahat sakop ng Cagayan de Oro. Samantala, ang isa naman ay nagmula sa bayan ng Sapad, Lanao del Norte, kung saan isa sa mga seryosong apektado ng ITCZ. Maliban sa mga nasawi, nailikas rin ang higit 400 mga pamilya dahil sobra 100 kabahayan ang pinasok ng tubig baha at sinira mula silang bayan ng Misamis Oriental at Misamis Occidental, bagamat hindi gaano kalakihan ang danyos ng agrikultura dahil higit 35 hektare lamang na mga sakahan ng rehiyon ang napasok ng baha at nagtala rin na higit 1 milyong piso lamang. Damaged houses natin, mayroon tayong 101 na damaged houses. Mayroon din po tayong mga damages in as far as agriculture is concerned. Sa ngayon, ang ating natanggap ay may kabuuang 1.63 million damages. Lahat ito report ng Lanao del Norte at Misamis Occidental. Street flooding ang kadalasan nangyari ngayon. Kailangan din sa mga basura po, sa mga urban areas. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, para sa #1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Dama naman tayo doon sa karatig na lugar, dyan ho sa Rehiyon 12, sapagkat umakyat na ho sa 5 yung naitala na biktima rin ng flash flood at mahigit 5,000 pamilya naman ang epektado ng kalamidad sa bahagi ng Northern Mindanao at ng bahagi po ng Central Mindanao at mga karatig na lugar. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Coronadal. 5 ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagkalunod matapos sa magkakasunod na araw ng malalakas na pag-ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Region 12. Ito ay kinumpirma ni Jorimay Balmejano, ang spokesperson ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Balmejano, isang nasawi sa Malapatan, Sarangani, isa sa Alamada, Cotabato, 3 naman sa Sultan Kudarat na 2 mula sa Libak at isa sa Calamansig. Nagsimula ang pag-ulan noong May 15 at tumagal hanggang May 23 na naging sanhi ng pagbaha at paglikas ng mga residente sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Umabot sa 5,290 na pamilya ang apektado, kabilang na ang mga lugar ng Cotabato na sa Alamada at Pikit. Sarangani naman sa Alabel, Malapatan at Maitom, sa South Cotabato, Tantangan at Santo Niño, sa Sultan Kudarat naman ang Senator Ninoy Aquino, Lambayong, Calamansig at Libak. Sa kasalukuyan, nakauwi na ang mga pamilya na pansamantalang nanuluyan sa mga evacuation centers matapos humupa ang ulan at baha. Nagpaalala naman ang OCD sa publiko na laging maghanda, makinig sa babala ng otoridad at agad na lumikas kung kinakailangan. Inirerekomenda rin ang pagbuo ng emergency go bag para sa mga biglaang sakuna. Makinig po tayo sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan. Kung kinakailangan na pong lumikas, ay lumikas agad po tayo. At kung meron naman po tayong nakikitang mga pagbahana, maging aktibo at maging alerto po tayo sa mga lalong-lalo sa mga panahong nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan, dala ng mga weather disturbances.
maging handa po talaga tayo dahil hindi natin alam kung kailanman magkakaroon ng isang mga sakuna or any types of emergency. Kasama na rin po ng paghahanda ay yung pagkakaroon natin ng emergency go bag sa bawat pamilya. Ang naging pahayag ni Jorimay Balmediano, ang spokesperson ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ella Villanueva para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa iba pang mga balita mula sa ating lalawigan, ng Philippine National Police Western Visayas naman nilinaw na isolated case lamang ang pambubugbog sa anak at pamangkin ni Senador Jinggoy Estrada habang nasa Boracay at hindi makakaapekto sa imahe ng isla. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Rojas. Kinasuhan ng less serious physical injuries sa ilalim ng Article 263 ng Revised Penal Code ang 3 lalaking umano'y nanakit sa anak at pamangkin ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa isla ng Boracay. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, kinilala mga suspect bilang mga residente ng Barangay Manok-Manok at ng mismong isla ng Boracay. Personal na lumipad patungong Boracay sa Senador Estrada upang asikasuhin ang kalagayan ng kanyang anak na si Julian, 29 anyos, at pamangkin na si Jefferely Vitog, 24 anyos. Nagtamo si Julian ng sugat sa ulo at bali sa kuko ng paa, habang nasugatan naman sa ilong si Jefferely. Batay sa paunang ulat ng pulisya, naglalakad sina Julian at Jefferely mula sa OM Bar patungo sa Dimol nang bigla silang sundan at bugbugin ng 3 kabataang lalaki. Ayon kay Jefferely, bago siya suntukin ng isa sa mga suspect ay sinabihan siya na mayabang sa bara. Tinangkapan ni Julian na umawat, ngunit dito na siya pinagtulungan ng grupo. Kaugnay nito, nilinaw naman ng pulisya na isolated case lamang ang pangyayari at hindi makakaapekto sa magandang imahe ng isla ng Boracay. Sana magtulungan tayo para ma-maintain po natin yung katahimikan diyan po sa ating island, and of course the police always ensure that all tourists and residents in Boracay Island are safe and secure because the police is doing its best para ma-maintain po yung peace and order. Opo, this is a isolated case because previously wala naman po tayong ganitong record. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update! Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo ang katumbas ng isang US dollar, 55 pesos and 56 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 5 centavos. Ang Singaporean dollar ay 43 pesos and 5 centavos. At ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos and 73 centavos. Ang euro ay 62 pesos and 94 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Maging updated sa mga balita at impormasyon. Alamin ang mga pinakauling pangyayari sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa bahagi ng Hilagan Luzon, masusubaybayan ang mga programa natin sa pamamagitan ng Bombo Radio Kawayan diyan sa lalawigan ng Isabela. Kung nandyan naman kayo sa bahagi ng Pangasinan, meron tayong Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Sa City of Pines, Bombo Radio Baguio and Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Siyempre, marami pa ho tayong mga istasyon dito sa may bahagi ng Luzon kung saan maaari niyong subaybayan ng mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamamagitan pa rin ng Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Para ho sa mga Bicolano, nariyan rin ang Bombo Radio Naga.
Kabombot ka, Sir Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!